Parehas nga silang tumayo at tiningnan ulit ang wallet. At nasabi ng young lord, oo nga, napakakahinala-hinala talaga ang nangyayari. At sumagot nga si Burrows, oo nga young master, may mali nga dito sa mga nangyayari. At pinakita nga ang wallet na punong-puno ng mga barya at pinakita din dito na mas marami ang silver coins na nandito. At sobrang inisip nga ng young lord kung ano ba talaga ang mali dito. Parang may naaalala din ang young lord sa mga nakikita niya at parang malinaw na saka niya ang lahat. Pinakita na nga ang family badge ng jester na kinabibilangan ng ating young lord. At pinaliwanag din na ang family niya ay humaharap ng sobrang financial crisis kaya bakit meron siyang ganitong pera. At pinaliwanag nga ng young lord kung ano ang dinanas ng pamilya niya magpasimula sa kanyang lolo na sobrang maraming ginawang business at ginawang collateral ang mga lupain nila at ito nga ay nalugi ng sobra. Kaya naman pagkawala ng kanyang lolo ang tanging namana ng tatay ng ating young lord ay puro utang. Kaya naging sobrang corrupt ito, dumating talaga sa punto na di na makatarungan lahat ng kanyang kagustuhan. Patuloy ngang sinasabi ng ating young lord na sa kabila ng mga utang ng kanyang pamilya di rin naturuan ng maayos ang kanyang ama na mag-handle ng mga business kaya hirap na hirap ito ng sobra. Sinabi na din ng ating young lord na ang nakarelasyon ng kanyang ama ay meron ng 3 anak, at di rin humihinto ang kanyang ama na samahan kung sino-sinong babae. Pinakita din dito ang masaklap na nangyayari sa ating young lord sa kanyang pangalawang ina at sa mga anak nito, na sobrang pinapahirapan ng ating young lord mula sa physical pati sa emosyonal. Nagpunta na nga ang eksena sa kasalukuyan na di peren mapakaniwala ang ating young lord na bakit saan galing yung ganitong pera. Nasabi naman din ng ating young lord na dapat ka bang ikatuwa ang mga nangyayari ka nga niya kay Burrows, at sabi pa ng young lord baka naman may mali akong nagawa sa spell. At sumagot naman si Burrows na di ko masasagot yan young master kasi din aman ako mage's swordsman ako. Napakamot na lang sa ulo ang young lord habang sinasabi parang din aman tayo napunta sa nakaraan. Daming kakaiba pero may mga pagkakaparehas sa mga alaala ko ang ibang nakikita ko. At bigla naman tinawag ni Burrows ang young lord. Kaya pala tinawag ni Burrows ang young lord dahil tinanong niya ito patungkol sa manok kung pwede na ba silang makakain nito. At mukha naman nagustuhan din ng young lord dito at natatakam na din sa manok. At nasabi naman ni Burrows, alam kong mareresolba ang lahat ng iniisip natin pagkatapos nating makakain ng lechong manok, at sumang-ayon na. Nga ulit ang young lord, dahil halos napapalaway na nga ang dalawa dahil sa isang lechong manok. Kala nga natin isang buong manok lang ang kanilang o-orderan ngunit sabay pa nga silang sinigaw na 2 buong manok ang o-orderan nila. Dumating na nga hapon at makikita nating na merong malaking tiyan na busog na para bang paputok na ang kanyang kasuutan sa dami ng nakay nito. At pinakita na nga kung kanino yung damit na paputok na sa kabusugan nito pala si Burrows, na sinabi ni Burrows ang sarap talagang kumain at para bang papunta na ko sa pagkatulag sa sobrang kabusugan. Sabi naman ng ating young lord na di pa tayo pwedeng matulog hanggang di pa tayo nakakapunta sa pupuntahan natin. At naiinis na nga sinabi ni Burrows sa ating young lord, na kung nakabalik na tayo sa nakaraan ibig sabihin makikita ko na naman mga yon. Patuloy ngang pinag-uusapan ng dalawa kung anong madadatnan nila kapag nakauva na sila at mga pinagkaiba ng mga tao doon kung may nagbago ba o ganun pa din mga ugali nila. At nasabi ni Burrows sa kanyang kabayo na ginagamit. Pati dito sa kabayo na ito talagang kakaiba. Pinakita na hanggang sa eksena na bago nila nakuha ang kabayo mukhang sobrang proud na proud ang station manager sa mga kausap nito. Pinakita na nga din dito na binigyang reward ni Burrows ang station manager, dahil sobrang natutuwa din ang young lord sa mga nagyayari at sobrang laki ng pagbabago ng mundong binalikan nila. Naalala din nila nung may dinaan silang mga tao at kakaiba ang mga pinakita ng mga tao na ito sa kanila. Dito pala naalala ng young lord ang mga dinanas nila sa mga taong nakakakilala sa kanila na sobrang kinukutya sila na para bang di sila parte ng mundo. Pero nung nakita sila ng mga taong nakakakilala sa kanila at mga taong nangutya sa kanila kabaliktara naman na ang nangyari dahil parang sino silang Diyos na sobrang sinasamba at tinitingala nila na para bang nanaginip daw sila dahil di sila naniniwalang nakita nila ang dalawa. At nasabi na nga ng ating young lord na mukhang nakakaamoy ako ng kakaiba talaga ngayon. Sumagot naman si Burrows na malalaman na lang natin kapag nakabalik na tayo sa ating tahanan. Makikita naman natin mukhang nakikita na ang kanilang pupuntahan. At nabanggit nga ni Burrows na young master malapit na tayo, sagot naman ng young lord kaya nga.
Habang umiihip ang hangin sa ating young lord na sabi niya matagal-tagal na din nung naramdaman ko yung ganitong pakiramdam medyo kakaiba pero sarap sa pakiramdam. Nasabi naman ni Burrows, young master medyo naiirita pa rin ako, at ayaw ko yung ganitong pakiramdam. Nasabi niya din na wala siyang masyadong alaala sa pupuntahan nila. At pinakita na din dito ang nakaraan ni Burrows nang di pa sila nagkakakilala ng ating young lord nung isa pa lang din siyang palaboy at wala man lang gustong tumulong sa kanya. Napakita rin dito paano yung kalunos-lunos na pag-iwan ng kanyang magulang sa kanya habang ito'y natutulog at sumama sa ibang lalaki. Dito na nga nagtagpo ang landas ng dalawa sa may eskinita kung paano tinulungan ng young lord si Burrows at nagbago ang kanyang buhay. At sabay na nga silang yumo sa bahay ng ating young lord at ito na may nakita ng kanyang ama at laking gulat ng ating young lord na pumayag agad ang kanyang ama sa pagsama niya kay Burrows. Pumunta na nga sa kasalukuyan at ang nakita nating alaala ay sa ating young lord pala yun paano na kwento ni Burrows sa kanya ang nangyari sa kanya at doon na sinariwan ng ating young lord ang pangyayari, bigla naman tinatawag siya ni Burrows. At nasabi nga ng ating young lord bakit Burrows? Sinabi naman ni Burrows young master di ba ito na yun, ito na nang aba yun parang di sigurado si Burrows sa mga nakikita niya. At napatingin nga ang ating young lord sa tinuturo ni Burrows at nasabi na may patanong oo ito na yun. Halata naman, di na nga nagtagal nakarating na nga sila sa mansion na may kabado parents sa kanilang nararamdaman. At may pagtataka pa din si Burrows sa kanyang sarili at natanong na naman niya sa young lord, young master ito na ba talaga ang bahay niyo? Sinagot naman ng ating young lord na oo Burrows ito yung nasa alaala ko na may kabadong sagot. At patuloy ngang nagtataka ang ating young lord pero malinaw naman sa kanyang kaisipan at memorya ang malaking bakod, kasama ng dalawang palapag na bakanahe, at ang malawak na hardin, ito ang nasa kanyang memorya na wala nalong pagdududa. Makikita din natin dito kung gaano karami ng kayamanan ng pamilya ng ating young lord. Walang ano-ano biglang may tumawag sa ating young lord at sinabi, young master, ito pala ay yung isang wardiya na tilang natutuwa pa sa pagkakita sa ating young lord. Gulat ng sinabi ng young lord sa kanyang sarili na binati nila ako parang hindi ito ni-expect ng young lord mukhang iba sa kanyang inaasahan. Makikita naman natin mukhang nagtatalo pa ang dalawang wardiya sino yung unang babati sa ating young lord. At sabay na ngang bumati ang dalawang wardiya sa ating young lord, maligayang pagbabalik aming mahal na young lord. Sobrang ang nagulat ang ating young lord sa mga naririnig niya at nasabi na nga niya our young lord. Na may pagtatanong na tila bang gulat na gulat nga talaga ito. Talagang sobrang nag-iba ang mga nangyayari at tataka sila kung ganito ba talaga sila dati kasi pagkakaalala ng ating young lord walang pake sa kanya ang pamilya niya kaya ang trato din ng mga tauhan nila wala lang siya. Parang isang ordinaryong tao lang na pakalat-kalat sa mansion. Napasigaw na nga si Burrows at ating young lord sa mga nangyayari na di nila akalain nag-anito. Nasabi na nga nila ng malakas, Lord. Nagpunta na nga ang eksena sa loob ng mansion at biglang may boses na nagsalita at sinasabing, matagal-tagal na din magkakalahatang taon na ang nakakalipas. Sagkakatanda ko, patuloy pa nga nang nagsasalita kalahating taon na din nung naging head ka ng family, at gulat na gulat si Burrows makikita naman natin sa kanyang pagmumukha, at nasabi na nga ng ating young lord sa kanyang sarili, kalahating taon, na may pagtatanong at magulo pa din ang mga nangyayari. Pinakita na nga sa atin kung sino ang nagsasalita at kausap ng ating young lord, ito pala si J. Paul at butler ng family ang Jester. At nagsalita ulit ito, kamusta young lord, nakamit mo na ba ang hinahanap mo nakuha mo na ba ang goal mo? At gulat ngang sumagot din ng ating young lord at may pauutal pang sabi go goal. Pahabol pang ang tanong ni J. Paul ang butler ng pamilya. Yes young lord bakit ka umalis at pumunta sa isang paglalakbay? Nasabi na lang ng ating young lord well okay naman ang lahat. At sinabi nga ni J. Paul, well young lord natutuwa akong marinig yan at tayak na matutuwa ang mga magulang mo sa mga nagyayari sa'yo kahit wala na sa Ayla. Gulat nga ang ekspresyon ng dalawa sa nilang naririnig mula kay J. Paul na butler ng pamilya, na sobrang laki ng pagtataka ng dalawa. At nasabi din ng ating young lord ano nangyayari kailan pa namatay ang tatay ko pati ang aking stepmom wala na din. At nasabi din na nga ng butler na si J. Paul, nung nawala nga sila lalo na ang late lord di namin alam at anong gagawin hirap na hirap kaming mag-isip at tila iniisip namin sino dapat at sisisihin sa mga nangyayari pero ngayon nakakagaan na sa pakiramdam, at nakikita kong okay ka na young lord.
Wala na dapat akong ipag-alala pa. Kaya nasabi din ng ating young lord kaya pala at ako ang sumunod para mamuno dito. At galit nga ang ekspresyon ng ating young lord at may pagtataka, nasabi na lang niya, ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit pati ang buong pamilya ko nawala na lang ng ganon at ako na lang ang natira? Nagpunta na nga ang eksena nung unang nakita ng ating young lord ang libro na sinumpa at nung paano nabago ang buhay niya nung ito'y hinawakan niya at iniisip nga ng ating young lord kung meron bang kinalaman ang libro sa mga nangyayari sa buhay niya ngaon. Makikita natin na may kunting pagtatalo ang dalawa at nagbubulungan din sa isa't isa dahil sinasabi ni Burrows sa ating young lord. Young master, kailangan nating sabihin ang tungkol sa libro at anong nangyari pagkatapos nun, at sumagot na din ang ating young lord. Naisisraan ka na ba ng ulo, sa tingin mo may maniniwala sa atin ng ganun na lang at di ba napagkasunduan natin anuman mangyari sa atin lang dalawa mga bagay na nangyari. At inintarap nga ng butler na si J. Paul ang dalawa sa kanilang pagtatalo at nagtanong ito na may kaligayahan sa kanyang pagmumukha. Young lord, may dapat ba akong ipag-alala? At gulat nga ang dalawa sa tanong ng butler na si J. Paul. Kaya naman biglang nanghina ang ating young lord na para bang bibigay na ang kanyang katawan, kanga ni Burrows sinabi niya sa butler, bakit di mo hahayaang magpahinga muna ang young master, nakikita mo bang malayo-layo ang kanyang nilakbay? Kaya naman laking gulat naman ang butler na si J. Paul at nasabi na lang, oo nga pala, sorry my young lord, dahil ko nakita agad at na-consider, sige po magpahinga muna kao, sabi nga nito. Agad nga sila umalis at nagtungo sa silid ng young lord, ngunit habang naglalakad ang dalawa. Nag-uusap na nga ang dalawa sa mga katakatak ang pangyayari sa binalika nilang panahon na sobrang pumapabor sa kanila ang lahat. At tinanong din ni Burrows ang ating young lord at sabi, may naiisip ka bang gawin young master? Sumagot na nga ang ating young lord na sabi na lang niya kay Burrows, wala pa naman akong ibang naiisip pero meron akong isang method sa mga pagkakataon na ganito. Nasabi na nga ng ating young lord ito na may pagngiti sa mga nangyayari. At napangiti na nga lang din si Burrows sa mga sinabi ng ating young lord. At pahabol pang sinabi kay Burrows, alam mo na ang dapat mong paghahanda mamaya. Yes young master, agad naman naunawaan ni Burrows ang gustong ipahiwatig ng ating young lord. At napangiti na nga lang din si Burrows sa mga sinabi ng ating young lord. At pahabol pang sinabi kay Burrows, alam mo na ang dapat mong paghahanda mamaya. Yes young master, agad naman naunawaan ni Burrows ang gustong ipahiwatig ng ating young lord. Sinabi nga din ng ating young lord, mamaya habang tulog ang lahat doon tayo kikilos na pangiti na nga ito, tilang alam na niya anong dapat gawin.